Magandang umaga po sa inyo pong lahat. May we always remember our response, especially as we enter Holy Week. Sinabi natin kanina, in my distress, I called upon the Lord, and He heard my voice. Ito po ang mensahe sa atin at buod ng ating mga pagbasa ngayong araw. Ang tumatawag sa Panginoon ay hindi niya pinapabayaan. Sa unang pagbasa, narinig po natin ang dasal ni Propeta Jeremias. Siya'y tapat sa Diyos, pero ang kapalit naman nito ay pagtuligsa sa Kanya, pagtataksil ng tao sa Kanyang paligid. Jeremiah, being faithful to the Lord, brought him suffering. At mga kapatid, dito sinasabi niya, lahat na lang ng bagay ay laban sa akin. At marahil ganito rin mga kapatid, ang ating karanasan minsan. Why is it hard to be good? Kapag pinipili nating maging tapat sa trabaho, sa ating pamilya, lalo na sa ating pananampalataya, hindi laging kabutihan ang kapalit nito. At minsan, hindi natin ito maunawaan. Minsan, tayo pa ang pinupuna. Instead of goodness being given to us in our faithfulness to the Lord, we are given suffering and pain. Pero pansinin, na hindi doon nagtatapos ang kwento ni Jeremias. Sa gitna ng kanyang takot at paghihirap, the prophet Jeremiah, in his faith, proclaimed, "The Lord is with me like a mighty champion." Ang Panginoon ay kasama ko na isang makapangyarihang mandirigma. Iyan, mga kapatid, ang tunay na pananampalataya. Hindi kawalan na paghihirap, kundi katiyakan ng Panginoon ay kasama sa gitna ng lahat ng ito. That is what true faith is about. Not without suffering, but knowing that the Lord is there with you all along. Sa Ebanghelyo naman, nakita natin si Jesus na muling tinanggihan at binalak pang batuhin ng mga tao. Ginagawa lamang niya ang kalooban ng kanyang Ama, Diyos Ama. Nagpapakita ng kabutihan, pero ano ang kapalit? Galit at hindi paniniwala. Just like in our gospel, Jesus just did the Lord's will, and instead, He was about to be stoned by the people. Isang mahalaga paalala sa ating mga kapatid, na ang pagiging tapat sa Diyos ay hindi garantiya ng pagtanggap ng mundong ito. Being faithful to the Lord does not mean that we will be accepted by this world. Even Jesus was rejected by the people. At tulad ni Jeremias, si Jesus ay hindi iniwan ng kanyang Ama. Ang kanyang misyon ay nagpapatuloy kahit mahirap. At alam natin kung saan ito mapupunta, na makikita natin sa darating na mahal na araw, sa krus, in the cross. Pero mga kapatid, hindi nagtatapos ang lahat sa krus. All things, despite hardships, does not end in the cross. In the coming Holy Week, we would see this clear truth given to us. Even though there will be hardships and rejection, even cross, that is not the end. In the end, there will be eternal life. Sa wakas, mayroong buhay, muling pagkabuhay. Kaya sa ating sariling buhay pananampalataya,
Kapag dumadaan sa pagsubok, nag-iisa, tinanggihan, o nahihirapan, alalahanin nawa natin ang ating responsoryo sa araw na ito. Sa aking paghihirap, tumawag ako sa Panginoon at narinig niya ang aking dasal. Remember, in my distress, I called upon the Lord and He heard my voice. Brothers and sisters, we are not promised by the Lord a life without pain, but He promises us His presence, loving presence with us all the way. And in the end, that presence will bring us not only to suffering, but victory with Him in heaven. Hindi lamang pagtitiis, mga kapatid, kundi tagumpay balang araw kasama niya sa langit. Amen.